Sa una man good, dito sa among church ba, naman may mga friends nga mga Baptist, no? Ingon to akong friend nga Baptist nga, ay wala naman ang 10 Commandments. Ma'am, kuan naman na kanang ang 10 duha na lang na ron nabilin. Gugma sa Dios o gugma sa tao. Niya, inko, uy dili yun na mahitabo nga mawala. Nya, wala gito mo stand gyud siya nga wala na laging gyud ko no ang 10 Commandments. Ayan. Thank you so much. Ano ang pangalan niyo, tita? Flora Flores. Flora Flores. Ang ganda naman ng pangalan. Kanina ang tinanong sa atin ay ang nagsabi daw si Brother Eli Soriano wala na yung 10 utos at ang nagwala noon ang nag-alis ay si Kristo, ang Diyos o Panginoon. Oo. Karon Baptist na pod ang ingon. Oo. Daghan pa na sila. Daghan pa na kayo tanan nga mga evangelicals ay tanan na sila dili mo tuo nga ang napulo kasugo ay nagpadayon hangtod karon. Kaniha na nay ideya nga atong nabasa sa Biblia nga ang napulo kasugo importante na kayo siya, di ba? Gikan sa una kasugo hangtod sa napulo kasugo wala kay ika-labay, wa kay ika-sik sa likway, no? Tanan na siya, kay kinahanglan kaayo, mga igsoon, no? Lagi. So, lagi alam ko. okay. So, nganong parihog tinuuhan ang Baptist o datindan? Oo, binanggit kanina eh. Sabi nga natin merong, common denominator. May pagkakapareho. Oo, may common denominator sila. Meron pong pagkakaparehong rason. Pero alam niyo po ba mga kapatid na ang Baptist, yung original na Baptist, ay naniniwala sila na ang 10 utos ay nagpapatuloy? Sagutin mo muna, Brother Richard, at ilalabas ko yung ebidensya. Opo, ganito sagutin ko. Sabi ni Tita, pagkaintindi ko doon sa Tagalog, yung 10, wala na pero magulo nga 10 wala na pero natirhan daw ng 2. So ibig sabihin hindi talaga nawala. Merong nawala, may natira. Tama po ba? So ang usapan 10 utos. Ito lang ho, simpleng mathematics 'yan. Pag ang 10 natirhan ng 2, ibig sabihin natanggalan ng 8. Nasusundan niyo po ba ako? Simpleng mathematics, 10 para maging 2, ibig sabihin nabawasan ng 8. Ano man 'yan? Di ba? Ang unang magiging problema ito. Kung yun 10 utos, 2 na lang ang natira, ibig sabihin na wala ng 8 yan. Ang tanong, alin yung 8 nawala? Alin yung 8 natanggal para magkaroon ng justification na 2 lang ang natira? Sila nagsabi niyan. 10 naging 2, ibig sabihin natanggalan ng 8. Ang totoo po, madalas ko nang tinatanong yan. Kung yung 10 naging 2, nabawasan ng 8, ang tanong ko, alin yung 8 natira? Wala naman silang maituro. O sige, sabi ko, para mas madali, kung nahirapan ka sa 8, kung alin na lang yung 2 natira? Alam nyo kung saan ang bagsak? Alam na po natin. Pupunta sila sa Mateo 22:36 hanggang 40. Yung tanong ng Pariseo, ang sabi, Guro, ano ang pinakadakilang utos sa kautusan? Ayan ha. Tapos sinagot ni Kristo, eto ang pangunahin. Una, verse 36, ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong lakas mo, at buong kaluluwa. Ito ang pangunahing sa lahat. Sabi niya, gano'n. At gayon din, katulad nito, ay ang ibigin mo ang iyong kapwa ng gaya ng iyong sarili. So, ibig sabihin, mga kaibigan at mga kapatid, ay sinabi ni Kristo kung alin ang pinakamahalaga. Alam niyo po kasi, sa konteksto nung nagtanong, hindi niya tinatanong kung alin doon sa 10 ang pinakamahalaga. Hindi po. Kasi sa konteksto nung kausap ni Kristo, pag tinawag nilang nomos o kautusan, meron silang tinatawag sa panahon nila na 613 laws. 613 specific na batas. Nasusundan niyo po ba ako? Ang tawag ng mga Hudyo niyan sa Old Testament, Torah. Sa New Testament, ang tawag ay Nomos. 613.
Sinusubukan ang Panginoon Jesucristo nitong kausap niyang Pariseyo na alam kaya nito, yung pinaka-importante doon out of 613. Akala siguro ng Pariseyong yun, i-recite lahat ng Panginoon yung 613. Yan, sabi ng Panginoon, kung meron mang pinakapangunahin, eto, ibigin ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, at ibigin na yung kapwa gaya ng sarili. At yung sa verse 40, yun ang hindi naman nila masyadong binibigyan. At sa dalawang ito, sa Tagalog ito yun, at sa dalawang ito, na uuwi ang buong kautusan. Take note, hindi sinabing at sa dalawang ito, tanggal ang 8. Walang ganon. Ano ang sabi? Tingnan nyo At sa dalawang ito, na uuwi ang buong kautusan. It means to say, na dun sa dalawang pangunahing kautusan na yon, yun ang pinakapundasyon. Yun ang pinakasaligan ng 613 laws na kanilang sinusunod, Brother Johnson. Kaya wala talaga dun yung kaisipan, o wala talaga sa kaisipan ni Kristo, na nawala ang 8. Sa isip lang po nila yun. Kasi kay Kristo, wala talaga siyang winala, wala siyang tinanggal doon sa 10. Kundi pinagtibay pa nga. Kasi ang sabi, sa dalawang ito, na uuwi. Hindi sinabing, sa dalawang ito, nabawasan o natira ang 2 at natanggalan ng 8. Wala yung Brother Johnson Wala. Kasi pagka mali tayo dito mga kapatid, tinan yung binabanggit ni Brother Richard na talata. Ipakita po natin ito. Sige. Kasi may nagtanong sa Panginoon Ang tanong dito sa Mateo 22:36, Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? Yan. Sa tanong pa lang, di ang sinagot ng Panginoon kung ano ang tanong. Ano ang tanong? Alin? Ano ang interpretasyon ng iba ngayon? Ilan. Pag pinagbaliktad mong alin at saka ilan, wala yan. ang sagot mali na rin. Ibig sabihin yung pinag-uusapan, maraming utos. Itinatanong sa mga utos na yon, alin yung pinaka-dakila? Tingnan nyo huwag kayong magkakamali. Huwag babaliktaran yung alin at ilan. Kasi pagka ginawa nyong ilan, tama na, 2 na lang. Pero palibhasa alin, yung 2, yun ang pangunahin. Kaya nga ang sagot ano po? At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. So yung unang binanggit, yun ang pinakadakila at una. Tapos yung pangalawa ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa 2 utos na ito, nauuwi ang buong kautusan. Kaya tama sabi ni Brother Richard, hindi na sinabi na sa 2 utos na ito ay tanggal ang 8. Yun, kasi yung ilan nga binaliktad, o yung alin ay ginawang ilan. So, ibig sabihin, ang sinagot, yung tanong kung alin. Pangunahing utos. Bakit? Kasi 2 pong utos ang sinasabi dyan, ang mas dakila, pag-ibig sa Diyos. At ang pangalawa, pag-ibig sa kapwa. Merong nagtanong sa atin, Brother Richard, dati Ang pangalan niya ay si Brother Berliscano. Naalala ko yun. Nakikipagdebate sa atin. Kaya lang namatay Brother, na yung mama. patay nga Kaya mahirap talaga tumutol sabi po niya, Brother Johnson, 2 na lang yung utos. Sabi dyan sa Mateo 22:36 hanggang 40. 2 na lang. Sabi ko, anong 2 utos yun? Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Paano ngayon sabi ko, Brother Bear? Maraming tao, sobrang pag-ibig sa Diyos, nagpalagay ng mga rebulto, gruto doon sa loob ng bahay, sinasabitan ng mga sampagita, pinapahiran, inaamoy-amoy, sinasabag. Okay lang ba yun? Ay, bawalan niya yun. Saan mo nabasa? Bumasa ng talata. 3 na ngayon. Kala ko ba 2 lang? Ba't nagdagdag ka ng 1? Natigilan siya paano ngayon yan? Kasi nga po mga kapatid, yung 2 utos na yon, mayroong pong mga napapaloob. Sabi nga doon sa 2 utos na ito, nauuwi. Ibig sabihin, nandoon napapaloob. Ano yung pag-ibig sa Diyos? Kaya ang tanong paano natin iibigin ang Diyos? Di ba? Pupunta ka ngayon doon sa
Exodus. Nandoon yung detalye kung papaano ang pag-ibig sa Diyos. At ang pag-ibig sa Diyos ay ano po? Ang unang utos, sakop ng unang utos na pag-ibig sa Diyos. Huwag magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Pangalawa, huwag gagawa ng larawang inanyuan. Pangatlo, huwag babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. At yung ikaapat, alalahanin mo ang araw ng Sabat. Hindi yan nakabilang doon sa ikalawang bahagi ng utos. Kasi ang Sabat ay may connection yan sa iyo at sa Diyos. Dahil yung araw na yan, ilalaan mo sa iyong pagsamba sa Diyos. Kaya, yung unang dakilang utos, huwag magkakaroon ng ibang Diyos, huwag gagawa ng larawang inanyuan, huwag babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, ipangilin ang araw ng Sabat. Napakarami ngayon ang mga mananampalataya na pag tinanong mo sa siyam, tanggap ang bagsak sila, no? Hulog sila doon sa ikaapat. Na hindi nila inisip na yung kanilang utos na ini-ignore o yung utos na kanilang binaliwala ay kasama doon sa pinakadakilang utos. Yung pag-ibig sa Diyos. Yun pa yung binawasan. Sana doon na lang nagbawas doon sa pangalawa no? Ano yung pangalawa? Galang ang ama't ina at saka wag magnanakaw, wag mangangalunya. Ano pa? Wag magsasaksi ng katotohanan, wag mag-iimbot. Sana yung ayaw mangil ng Sabat, doon na lang Brother Richard bumawas Sana doon na lang sila doon sa pangangalo niya kasi yun namang higilig ng mga tao ngayon. Pero sukat ba naman ang bawasan niya yung pinakadakilang utos, yung pag-ibig sa Diyos. Kaya delikado Kaya yung mga Baptist, may naalala ko, speaking of Baptist, Brother Richard, nagkaroon ako ng mga kausap na ganito ang pananampalataya, pastor pa nga isang tanong ko sa kanya Tanong ko sa kanya, alam mo, tanong ko ganito. Pag meron kayong kasamang nakausap na Baptist, tanongin nyo, sumusunod ka ba sa 10 utos o lumalabag? Dalawang lang isasagot niya Lumalabag ba siya o sumusunod? Oo o hindi. Saan ka sa dalawa? Sa sumusunod, 10 utos o sa lumalabag? Hindi siya pwedeng pumili sa gitna dahil wala namang ganun. Pag hindi ka sumusunod, pag ayaw mo, dapat lumalabag ka. Ay, paano ngayon yan? Pwede ba sa Baptist ang Diyos-Diyosan? Pwede ba silang banggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan? Pwede ba silang sumamba sa larawan? Ba't ayaw? Ba't ayaw ng mga Baptist? Pwede ba silang nilang laitin ang magulang, lapas tanganin? Pwede silang magnakaw? Pwede ba silang mga lunya? Pwede silang magsinungaling? Pag sinabi nilang pwede, panalo sila, pwedeng tama. Pero kung umiiwas sila sa kasalanan, ibig sabihin, hindi man nila aminin, ginagawa nila yun. Naalala ko, Brother Richard, nung nakausap ko, nakadibati ko si Soriano, paksa, live yun. Year 2002, sa SBN 21, yan ang ginawa niyang paksa. Kaya sabi ko, pag hindi ka sumusunod, ibig sabihin lumalabag ka. Pero pag hindi ka lumalabag, hindi mo aminin, talo ka. Sumusunod ka. Sabi niya, hindi ko sumusunod, hindi porke hindi sumusunod, lumalabag. Hindi lumalabag, ay sumusunod na. Ay nasaan ka ba? Ay di alanganin nga. Mahirap mga kapatid. Alam nyo ganito ang mga ibang mga samahan, sikta ng denomination, talagang hirap na hirap silang tibagin ang 10 utos. Napakatibay po niyan. Sa bato na kaya nakasulat yan